ay ating tutunghayan sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 26 hanggang 33. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Come on, yung naniniwalang napakabuti ng Diyos ay sa ating lahat ay nagmamahal. Hallelujah! Nakaupo na po tayo sa presensya ng Panginoon. Ako po ay naniniwala na ang lakas natin ay nasa El Shaddai. Kaya kahit medyo meron tayong nararamdaman, amen ba? No? Ipinagkakatiwala natin kay El Shaddai. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan po natin itong Don't be afraid, know Christ. Kilalanin si Kristo. No? Huwag tayong matakot. Kilalanin si Kristo. Now, tingnan po ninyo, ang ebanghelyo po natin ngayon, kung pinakinggan nyo kanina, inihahanda po ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa paglilingkod. Yun po yung totoo na binasa natin. Ang Panginoong Hesukristo, inihahanda niya ang kanyang mga lingkod sa paraan na sila yung makapaglingkod. Sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kahit sila po'y nahaharap sa pagtutol, ayaw nila. No? Kahit tumatanggi sila, subalit ang plano at ang gusto ng Diyos na ilagay sa isip nila at sa puso nila, wala tayong dapat gawin sa mundong ito kundi ang maglingkod. At yun ang gustong ibigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Humayo kayo at maglingkod kahit may pagtutol at mapanganib nung mga panahon na yon. Dahil ang mga naglilingkod noon, pinasaktan, pinapahiya, at ang iba'y pinapatay. Sa kabila po ng ganong kalagayan, hinarap yun ng mga alagad. Ito pong verse 26 hanggang 33, ito po'y mahalagang paalaala. Hindi kailangang maglihim o matakot o mangamba. Mga kapatid, itinuturo dito yung tamang pagkatakot. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo dapat matakot. At ang malalim na katotohanan, lubos tayong kilala, inaalagaan, at minamahal ng Panginoong Diyos. Yun po yung totoo eh. Mahal tayo ng Diyos, inaalagaan tayo ng Diyos, mga kapatid. Masasabi natin, ilihim yan na katotohanan. Hindi may pagpapalit yung kaligayahang nararanasan natin sa paglilingkod. Napakahirap maintindihan, pero totoo, kahit dumaranas tayo ng ganito, masaya tayo eh. Amen ba? At mayroon tayong paniniwala, ang tunay na ligaya, wala sa kalakihan ng bahay. Dami ng sasakyan. Hindi sa kung ano yung nakakain mo na pinupost mo sa Facebook. Hindi kung ano-ano yung mga lugar na nararating mo at pinupost mo sa Facebook. Hindi yun ang tunay na ligaya eh. Ang tunay talagang ligaya, hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga at nagagawa mo ang tungkulin mo sa Diyos, ay tignan natin kung sino yung pagpapalaki sa kanilang buhay. Yun ang tunay dapat na masigit natin pagpugulan ng panahon. Hindi eh. Although kailangan naman natin dahil nasa physical tayong kalagayan, takot tayo,
Marami tayong kailangan, kaya napokus tayo sa paghahanap buhay. Nauubos na nga lang ang panahon natin dahil dyan. Pero ako po'y naniniwala, yung mga taong may trabaho man o wala, may negosyo man o wala, at may panahon kay El Shaddai, tiyak yun pagpapalaki ng Diyos. Ang mensahe po dito, itinuturo na huwag tayong matakot sa tao, kundi sa Diyos. Kasi meron naman talagang lihim na katotohanan na lubos tayong kilala talaga ng Panginoon. Inaalagaan niya tayo, minamahal niya tayo, at tapat siya sa kanyang pangako. Wala naman naglingkod talaga na kanyang pinabayaan. Natignan po ninyo, ang sentro po ng Ebanghelyo ngayon, huwag matakot sa tao. Pakiulit po. Huwag matakot sa tao. Matakot at magtiwala lamang tayo sa Diyos. No? Ipahayag ng buong tapang ang Ebanghelyo at kilalanin ang Panginoong Jesucristo sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Purihin si El Shaddai. Natingnan po ninyo sa ating Ebanghelyo ngayon, ano nga ba yung mga pinupunto na dapat nating maintindihan? Ano yung mga pinupunto dito sa mabuting balita? Number 1, makikita natin dyan na lahat ay malalantad sa huli. Walang lihim na hindi malalantad. Kaya ipahayag ng hayagan ang tinuturo ni Jesus, huwag itago. Narinig po ninyo? Lahat ay malalantad sa huli. Everything will be revealed in the end. Totoo yan. Sukdulan po na darating talaga ang huling panahon. Ang lahat ay malalantad. Kaya kung sino ka, kung tinawag ka ng Diyos, huwag mong itago yan. Huwag mong ikahiya yan. Dahil darating ang huling panahon, malalantad din kung sino tayo.